GMC Savana na ginagawa ngayon, yung ating engine overheat, yung bumubulwak ng tubig dun sa kanyang radiator na naghalo po yung langis ng transmission at saka engine coolant. Ngayon po yan po, bali nabaklas ko na siya, no, mga ka-GM, no. Yan, at nailabas ko na po yung kanyang radiator dito. Yan, ito pong dalawang hose na itong mga ka-GM, itong dalawang tubo na ito ay yan po yung galing sa ating engine oil. Yan, itong lower saka yung upper. At yung sa papunta naman po galing sa kanyang transmission, ito po kung makikita po ninyo, ito yung kanyang linya sa transmission natin yan. Saka yun po yung isa. At ito po mga ka-GM, bali papakita ko po sa inyo, no. Ito yung ating radiator ngayon na tinanggal, yung binaklas natin. Yan. Ito yung sa upper hose. Yan yung sa kanyang engine oil, yung galing sa makina. Yan siya. At ito naman po yung sa galing sa transmission. Yan po. Yung linya niya na galing sa transmission. Ang nagkaroon po ng problema mga ka-GM, no, yung sa oil cooler niya po sa loob. Yung sa transmission. Kaya yung ating pong transmission fluid ay yun po yung pumasok dun sa kanyang coolant, dun sa kanyang radiator coolant. Yan po yung pumasok kasi ang nagkaroon po ng problema dyan ay yung kanyang transmission cooler dito sa ating radiator. Yan po, at dumating na po yung ating piyesang bago at yun po yung kakabit natin. Bali hindi ko na naipakita sa inyo mga ka-GM yung kung paano po siya baklasin, pero madali lang po mga ka-GM. Bali tatanggalin lang yung kanyang air cleaner. Yan, saka yung kanyang top cover. Ito yung kanyang top cover sa kanyang radiator para po mailabas natin yung radiator. Saka tatanggalin lang po yung linya rito ng kanyang langis. Saka doon sa kanyang transmission na fluid, yung linya doon na dalawa. Saka yung lower hose sa kanyang radiator, saka yung upper hose. Ganun lang po yung pagtanggal mga ka-GM, madali lang po siya. At ito po yung ating bagong radiator, yan, malaki siya. Yan po yung kanyang karton. Yan. At ito po yung ating thermostat valve, yan. Bago yung kanyang thermostat valve at saka yung kanyang o-ring. Ito po yung kanyang radiator cap. Ito po yung radiator cap na bago. Bali papalitan din po natin siya. At na-order natin yan mga ka-GM. At yung kanyang engine coolant. Ito po yung ating engine coolant na gagamitin dito sa GMC Savana. Ayan po, patuloy lang po yung panoorin yung aking video para magkaroon din po kayo ng idea. Ay nagmix yung kanyang transmission fluid at saka yung kanyang coolant, kaya nagkakaroon po ng engine overheating mga ka-GM. At lumalabas po yung kanyang coolant dun sa kanyang radiator cap kasi nga po contaminated na siya ng oil yung kanyang coolant, kaya talagang mag-overheat siya pagka ganon. Kaya ito po mga ka-GM, no, bago po natin palitan at bago natin kabit yung bagong radiator ay ipa-flushing po natin yung kanyang engine coolant. Gagamitan po natin ito ng machine, ipa-flushing po natin para yung mga langis na napunta dun sa kanyang cooling system dito sa ating makina ay mailalabas po yon at mapapalitan po natin ng coolant. Ganun po ang ating procedure dito sa pagpalit dito. Yan, ang makina po nito ay V8. Yan po siya, no. At yung kanya pong thermostat valve ay ito po siya. Tatanggalin pa po natin yan at ipapalit po natin yung bago. Yan po. Pa-flashing po muna tayo ng system at bago po natin ikabit yung mga bagong pyesa. So ito na po yung luma ng thermostat valve mga ka-GM. Yan, at saka yung gasket niya. Yung gasket niya kung mapapansin po ninyo, no, yung ating sa luma at tinanggal ay nag-expand na po siya. Kasi nga po nahaluan ng kumbaga sa nababad na siya sa oil dun sa kanyang coolant, kaya lumaki na po siya mga ka-GM. At ikakabit na po natin yung bago. Bali ito po yung bago mga ka-GM, no. Kinabit ko na po siya. At nilagyan ko rin ng konting silicone dahil sa pagkabit po natin, yan, ay hindi po siya malaglag o gumalaw. Yan po, dun po natin ilalagay mga ka-GM, no. Yun, at ilagay ko muna siya. Ay tornilyo ko lang yung dalawang tornilyo. Ito tornilyo lang po yan ng dalawa mga ka-GM dito. 10mm lang yung kanyang tornilyo dyan saka sa ilalim.
So ito na po mga ka-GM, bali unbox na po natin yung ating bagong radiator na ikakabit dito sa GMC Sabana. Yan. So yan na po yung bago mga ka-GM na radiator. Yan, at ikakabit na po natin itong kanyang radiator cap. Ito. Bago rin itong kanyang radiator cap. Ito at nailagay na po natin yung kanyang bagong radiator. Yan. Yan po siya. At ito mga ka-GM, no, itong kanyang pinaka tube na galing dun sa ating transmission papunta dito sa kanyang oil cooler dito sa radiator. Yan, may lock po yan. Ito po yung kanyang lock. Yan, kung makikita po ninyo, no, may pinaka spring po na lock yan. Tapos itong kanyang plastic na ito ilalagay po natin para protection sa kanyang spring, para hindi po lumabas. Yan, ganoon po yung nyan. Bali sinusuot lang kasi ang tube na yan. Ganoon din sa ilalim. Ayun siya. At bali kukumplituhin na lang po natin, no? Ilalagay natin yung kanyang cover dito, yung pinaka shroud cover dito sa ibabaw, at yung kanyang air cleaner. Yan, at lalagyan na po natin ng coolant. Ito po mga ka-GM, bali na i-flushing na po natin yung kanyang cooling system para po hindi magbara yung mga langis na natira sa loob. Ay plinashing po natin yan. Yan po, at ganun din po dito sa kanyang oil cooler dito, galing sa ating engine sa makina. Yan, papunta dito sa kanyang radiator, kasi kabilaan ng ito, oil cooler, tong radiator na to. Ayan po, ikinabit na po natin itong kanyang coolant reservoir tank. Yan. At bali ang susunod nating ilalagay mga ka-GM, yung kanyang air cleaner dito. Yan, dito yung kanyang throttle body. Yan po siya. At ito mga ka-GM yung kanyang air cleaner, no. Yan, bali lilinisin muna natin yung kanyang air cleaner dito. Tatanggalin muna natin bago natin ikabit. Ayan po, at dahan-dahan na po siyang nakukumpleto. Ayan po siya. At pag nakumpleto na po natin, ay lalagyan na po natin ng coolant water. Ito na po ngayon mga ka-GM, bali nakumpleto na po natin, no. Yan, nalagyan na natin ng coolant dito sa kanyang radiator at dito sa kanyang reservoir tank. Yan, nasa level na po siya. At kinabit na rin natin yung kanyang battery, at susubukan na po natin pandarin mga ka-GM. Papandarin na po natin. At kung makikita po ninyo, no, mga ka-GM, no, ito pong kanyang gauge. Yan, nag-uumpisa po yung kanyang number doon sa 40. Kaya ang pinaka-normal po nito ay bali 100 po ang normal niyan sa kalahati. Yan po sa kanyang temperature gauge. Yan po yung nitong ganitong GMC na Sabana. Yan po siya. At papandarin na po natin mga ka-GM, at para masubukan na po natin. Yan po, umandar na po siya. Yan, kung makikita po ninyo, no. Yan, yung kanyang oil pressure gauge dito ay gumana na siya. Yan. Yung kanyang battery voltage, yan, okay naman siya. Yan, yung kanyang fuel gauge, ayos siya, walang problema. At ito, umaandar na po siya mga ka-GM, no, yung ating makina. Yan, kung makikita po ninyo. Siya, bali umaandar na siya. Radiator cap, bubuksan po natin para madagdagan po natin ng coolant kung sasakaling magbabawas yan. Kasi magbabawas po ng konti ito kasi magsisirculate yung kanyang coolant dun sa kanyang cooling system dito sa ating makina. Ganon.
habang mag-iinit po yan mga ka-GM. Inoobserbahan po natin yung kanyang pag-andar at ang nakikita po naman natin ay wala na siyang engine overheat. Bago na kasi yung kanyang radiator at saka yung kanyang radiator cap, yung kanyang thermostat valve dun sa loob sa kanyang makina at sa ilalim. Yan po ay bago na po yan mga ka-GM. Ito po yung ating luma na radiator na pinalitan dahil nagka-problema yung kanyang oil cooler dun sa loob sa kanyang transmission cooler dyan sa kanyang radiator. Yan po at kung may mga katanungan po kayo tungkol sa mga problema ng sasakyan ay mag-comment below box lang po tayo sa ating comment box at sasagutin po ng abot ng ating makakaya mga ka-GM. Yan po at ako'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video pang i-upload.